guys from Siam Station. Nag-BTS lang ako. Pupuntang Mochit. And then nasa Chatuchak ulit tayo. Bumalik ako dito para lang sa jersey guys. Ilang oras na mag-market pa ako mamaya, pero kailangan ko lang talaga ng jersey kasi wala. Pag may gusto kasi ako na nabili ko, parang gusto kong bilhin lahat. Ayun. Kasi gusto ko kasi talaga yung fit ng jersey na to. Minsan lang parang umok. May mga jersey ako pero parang hindi siya like maganda yung fit sa akin. So, minsan ko lang siya nasusuot. Pero ito kasi talaga, ang ganda ng fit sa akin ng medium. So, wala. Bibili pa ako ng more. Because, di ba pag enter ko from Mochit, ay papasukan ka gate 16 ba yun? Gate 18. Tapos yan, kaliwa ka agad. Pagkakaliwa mo, nandito na yung jersey na yan. Hanapin lang natin. Dahil parang tao ngayon Sunday eh. Mas mura pala dito guys sa... Ay, 250 din. Same lang. Sa Big C, di ba bumili tayo ng ganyan? 250 din. 250 rin pala dito sa Chatuchak. Merong mga 200 ito. May giving to. Giving. Try nyo guys. So, 290 baht. Magkano yung 290? 300. 550. Parang giving to. Ah, nice. Try nyo guys. Nagagandaan ako sa kanya. Oh. Yan guys. Nakita ko na ito siya. Yan dito siya sa ayan. Section 3. Soy 45. Ito na yung jersey na binila natin. Let's go. Bibili pa tayo ng more. Dito ka bumili ng jersey last time guys. Bibili ulit tayo. Try natin. Ang trinay ko is yung medium. Ito yung prices. Maybe. Medyo cute yung tindero ngayon na. Parang hindi siya yung tindero kahapon. Pero yan siya. So yun guys, nakabili pa ako ng 4 na jersey. Yellow, red, black, tsaka 2 black pala. Papakita ko na lang sa inyo kapag nasuot ko na siya sa mga susunod kong vlog. Pero tama na, uwi na tayo kasi ang dami ko na nabibili. Parang wala sa mga plano, tapos napapagastos na naman tayo. So okay na yan, yun lang yung purpose natin, bumili ng jersey. So ayoko na maglibot-libot kasi matitempt na naman ako na bumili. Siguro bili ako ng maiinom, tapos balik na tayo sa hotel, freshen up, tapos night market tayo sa sinasabi ni Opa na market na medyo malayo, okay? Ay, ang ganda ng boses ni Kuya. Wait lang ang ganda ng boses ni Kuya, na in love ako. Ang lamig ng boses ni Kuya. Magbigay tayo ng pera kasi nagagandaan ako sa boses niya. Holding me closer till the eyes meet. Ang ganda ng boses ni Kuya, no? Ang lamig. Pag tumingin ka, akin ka, pwede ba na ako'y lingunin ko? Wait lang, bibili pa tayo ng pagkain or ano na tayo? G na tayo for day. Parang hot yung Chinese na nasa likod ah. No? Parang gusto niya mag-smile sa vlog. Wait lang. Kasi kung lalayo pa tayo din or wag na. Where are you from? Taiwan. Taiwan? Yeah. Where in Taiwan? Taichung. Taichung. Hi. Nice to meet you. Hi. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. I can stop. You subscribe? Oh, nice. Okay. We have English. English. Okay.
Nice to meet you. Ang ni Kuya, in fairness gusto kong kurutin yung muscle niya. May nag-subscribe pa tuloy sa atin from Taiwan. Taga Taichung. Sana mag-ano siya. Hindi ko pala nakuha yung Instagram niya, no? Sana mag-comment ka na lang. Kuya, comment down below and then let's meet in Taichung. Landi. Hi guys, welcome back to my channel. So it's our last night here in Bangkok. At sa ating last night, pupuntahan na natin yung market na nire-recommend ni Opa, di ba? Kasi sinasabi niya talaga yun daw yung best market dito sa Thailand kasi sobrang mura at sobrang sarap daw ng mga pagkain. So nag-send siya ng pangalan ng market pero naka-Thai. So kinapi ko lang, tapos finish ko sa Google. Ang lumabas na translation is Indie Market Pinklao. So ito siya. Indie Market Pinklao. Ilalagay ko na lang dito. So sinerge ko kung paano makapunta doon. 1 hour and 15 minutes. Ay 10 minutes. 1 hour and 10 minutes. Napakalayo. Pero ilalaban ko pa din kasi galing kay Opa. Pag si Opa kasi nagsabi, so syempre kailangan kong puntahan. Pero kung ibang tao lang, parang di ko na puntahan yan. Layo yan. So pupunta natin sa Indie Market Pinklao. So sinerge ko magsisilom line tayo. Hindi tayo yung BTS. BTS kasi yung green line. Dito yung blue line, MRT to. So Silom Station, tapos 22 stops, my gosh. 22 stops, tapos bababa tayo sa Bang Yikan. Feeling ko hindi na to Bangkok, baka probinsya na to. 22 stops, pero sige, ilaban lang natin kasi para kay Opa. Opa, para sa iyo ang laban na to. So let's go na. Pupuntahan natin and tara. Hindi ko alam kung gumagana na dito yung ano ko, rabbit card. Kasi alam ko magkaiba yung card ng BTS saka MRT. Try ko muna, pag hindi, bili tayo ng ticket. Feeling ko hindi gagana kasi alam ko magkaiba to eh. Wait lang ha. Hindi yata. Check muna natin. Kung gagana, edi very good. Please have the card to try. Hindi siya gumagana. So feeling ko hindi pwede yung rabbit. Cannot use rabbit? No? Okay. I go to Bang Yikan. 41 ba? 41. I think I have one ba? Kapag cup. Ayun guys, yung rabbit card hindi siya pwede dito kasi magkaiba. Ay, sorry. Thank you. Naiwan ko pa yung rabbit card, guys. Ako, talaga. Inuuna natin pag-vlog. Okay. So, from Silom, baba tayo ng, ano yun? Limutan ko rin. Bang Yikan. Bang Yikan. Ito guys, yung MRT. Check ko lang Bang Yikan. Bang Yikan. Ayun ang layo. BL05 Bang Yikan. So from BL to 26 to 20 to 05. 26 minus 5. 21 lang pala. 21 stations away. So yun guys. Ito yung Blue Line MRT, Green Line BTS, okay? Blue Line MRT. Nakarating na tayo sa Bang Yikan. Medyo malayo, pero actually isang line lang naman, blue line lang from Silom to Bang Yikan. Malayo lang talaga siya kasi 21 stops yung pagitan from Silom to Bang Yikan. Pero hindi naman siya nakakapagod kasi isang train lang, pero matagal lang talaga. Nakakatulog na nga ako sa upuan ko. Nagpa-music na lang kayo or mag-social media para mas mabilis. But yeah, from Bang Yikan, sabi ni Google, maglalakad pa tayo ng 6 minutes or 210 meters. So, let's go sa go. Dito tayo. Exit sa exit 1 daw. Alam mo, lately ko lang nalaman na sa Google pala, ayan. Hindi nyo ba kita? May nakasulat dyan pala kung saan ka mag-exit.
Ayan, sabi niya dito exit 1. Nalaman ko lang yung sa Japan. Sino ba yun? Kay Kian ko yata nalaman. Or kay Maki. Na parang nakikita mo pala doon na may exit. Sabi ko, oh my gosh, ang tagal ko na nagtatravel. Ngayon ko lang napansin yun. May nakasulat naman dyan na exit 1 to 4. Pag sa MRT, ganito sila bilog. Pag sa BTS, yung card. Hulog mo lang dyan. And then it will open. Exit number 1. Ayan na ba? Merong night market dito. Gusto ko mag-chat kay Opa na nandito ako. Pero ayoko kasi no, parang lagi ako nag-chat. Ang style ko kasi nagpapansin ako. Gusto ko sila yung nauna mag-chat. So mag-picture ako ng ng market sa story ko para makita ni Opa. Tapos magre-reply yun siya na, oy, nandyan ka na, ganun. Siyempre, ganyan yung mga it's giving Marbs tips. Huwag kayo para masyadong aggressive na chat kayo ng chat kasi parang minsan natitake for granted ka or parang ayaw nila ng ganun. Minsan gusto nila medyo pa-mysterious kayong hindi ka clingy, yung parang hindi, I'm just living my life to the fullest and I will not chase you. Charing. Ayun na guys yung pangalan niya, ayan. Indie Market. Sabi sa Google 6 minutes na walk, pero ito na naman siya. Pagkalagpas niya ng exit 1, ito na agad siya. So guys, ito na yung Indie Market recommended by Chan. So chill nga yung vibe niya dito, hindi siya yung para magulo, no? Kasi parang out of way na siya eh. Pero sige, let's see what we can eat here. Mas mura nga. Oh my gosh. Giving. Magkano kaya yung mga sushi? Ooh. 30 baht lang oh. Mura nga, ay 10 lang. 12. Mura nga dito guys, mas mura nga siya. Parang saya. Ang saya. 40 baht lang yung ice cream. Parang sarap ng ice cream. 40 baht only. Isang rounds lang tayo guys. Ikot muna tayo tapos saka tayo mag-decide kung ano yung kakainin natin. Oh, parang sarap niyan. Ang gano kaya yan? 50 baht. Ano ba yun? Carrots? Oh, pasta. Oh. Ang mura nga dito guys. 25 lang yan. 20 baht lang yan. Wala, mukhang masarap talaga. Ito 40 baht. Ano ba yan? Parang 6 baht lang. Ang mura. 6 baht nga lang yung barbecue nila. Oh. Guys, 180 baht. Cutie yung Stitch. Guys, like tahimik siya na, maliit lang siya na market at tahimik. Feeling ko ganun yung mga vibe na gusto ni Opa, yung parang hindi siya yung masyadong touristy. Kasi pansin ko nga sa kanya yung mga pinupunta niya, yung hindi mga touristy, yung basta hindi yung mga mas daming tourist, yun yung mga type niya. Kaya siguro na gusto niya to kasi parang tahimik, parang local. Mostly parang local lang na dito. Wala kang tourist dito. Kasi layo, di ba? Paano niya napadpad? Paano siya napadpad dito?
25 lang yung pad thai, B. Ang mura ng pad thai, 25. Ang mura nga ng market na dito. Kaya talaga sinasabi niya na puntahan mo kasi super cheap. Everything is good, ganyan. Kasi ang mura nga, 25 lang yung pad thai, B. Yung sa may sa amin, 60 baht naman dun sa may sa amin. Sa mga famous market, mga nag 100, 200 baht, gano'n. Puro lang mga locals yun nandito nga. Ang galing naman ng research skills ni Chan, no? Na ano niya pa to, na research niya pa to, napakalayo. Which can you recommend? Best favorite is this one. This one? And another one. This? That is spicy a little bit. But you recommend this? Yes. Yeah, maybe this one. Okay. Cup and cup. You get for first meal yung pansit. Pansit. 25 baht lang kasi, ang mura lang. So, push na natin yan. Nabubusog agad tayo sa pansit. Parang wrong choice to. Pero sige, pili pa tayo. Parang gusto ko rin mag-try ng ganito. Parang ang sarap. Magtanong tayo kung magkano. How much? 10? Okay. 10 baht each daw, guys. Bumili tayo ng 4 na sushi. Parang ang bibigat ng mga pinipili ko. Pansit, sushi, mabigat sa tiyan. Pero that's okay kasi it's our last night here in Thailand. So itodo na natin lahat ng mga gusto natin kainin. Like, wala nang ano bawal. Gusto ko i-try yung chicken kasi 10 ano lang. Spicy. Spicy. This spicy. Garlic. Yeah, 1. This is pork, beef. Beef, Okay. spicy, no spicy. Okay. Maybe just one, not spicy. One. Yeah. One. Is it very spicy, no? No. Spicy? No spicy. No, just one not spicy. One. Ayun, masarap din yung mga bukong ganito. 1 coconut milkshake. 150 mango sticky rice. This one? 1. 50 baht lang yung ano, mango sticky rice. Ito yung pinakamurang mango sticky rice na nakita ko. Oh my god guys, ang dami nating food. Lahat ng to hindi tayo umabot ng 200 baht. 25 plus 40, 65 plus 24. Magkano yun? Ang hirap na. 65 plus 24, 80. Hala, 90 na lang. Ang hirap mag-math. 90 plus 13, 103. Plus 50, 153. Plus 40, 193. Basta mga less than 200 guys. So yun guys, lahat ng to hindi siya umabot ng 200 baht. So, ayan. Ang dami natin kakainin ngayon kasi it's our last night na rin naman sa Bangkok. So itodo na natin yung kain, wala nang diet. And besides, nirecommend to sa atin ni Chan. So dapat, i-ano talaga natin i-feel at tarang tikman lahat ng mga masasarap na pagkain dito. So let's go! Ang pinakauna, parang may pusit ba to? Parang may octopus dito. Ay, parang tayo sausawan, no? Open ko na yung sausawan natin guys, ha? Medyo maraming tao, nahihiya ako pero ilalaban ko to. Ilalaban ko to para sa inyo. Para sa iyo ang laban na to. Sorry. 1, 2, 3.
sarap. Ang sarap guys, parang siyang takoyaki. Yung octopus ang sarap. It's giving Mars. Magkano lang yun? 10 baht lang yun, no? Let's go. Naman natin to. Parang ham yata to, no? Ay, nahulog. 1, 2, 3, go. Ang sarap. Ang ham. Ang sarap guys. Wala lang tissue, no? Ang dami natin binili, walang nabigay ng tissue. Walang kahit isang nabigay ng tissue. Try naman natin yung pancit. Ito yung nirecommend ni Kuya na pancit. Pero mayroon silang binigay na parang chili. You want some chili and ano to? Hindi ko alam. Suka ba to? Ay, ang weird, pero sige, lagyan natin ng konti. Baka kailangan tong chili, lagyan natin ng konting chili lang. Ayan, konti lang. Saka ito pa is, ano pa to? Salt yata to, salt. Wala, padami ah. Okay. Ini-expect ko parang lomi yung lasa. Kasi di ba may ganito tayong noodles sa Philippines na parang gusto mo yung pawis ko tumutulo tapos yun na yung nagiging lasa. Apparently merong tamis akong nalalasahan. Tamis sa kanya na parang pag mala carbonara. Hindi ko alam kung nagiging bias ako kasi nirecommend ni Chan. Pero ang sarap. Ang ingay din. Maingay din. Ang ingay ng background natin guys. Sorry na. Ang sarap. Di ba kasi pag titignan mo siya parang hindi siya creamy. Ibang iba sa lomi. Di ba meron tayong lomi sa Philippines? Tapos ini-expect ko na parang lomi yung lasa. Parang gano'n. Iba. May tamis siya. Tamis yung lasa niya. Ang weird. First time ko nakatlasa ng ganitong noodles. Ang sarap. Seryoso, ang sarap. Try nyo guys pag napunta kayo dito sa Indie Market. Merong pwesto dun sa pinakauna na parang nagbebenta siya ng maraming pansit. Tinanong ko dun sa kay Kuya kung ano yung recommended niya. Ito yung nirecommend niya. Nag-recommend siya ng isang spicy pero ayoko lang spicy. Ito yung nirecommend niya. It's giving marks. Chicken with cheese. Wait lang, akala ko boneless. May buto yung nakagat ko, be. Okay. Guys, ang sarap din ng chicken. Pero feeling ko mas masarap siya kung bagong luto sana. Pero kahit parang hindi siya bagong luto, masarap pa din. Gusto ko yung cheese, ayan. Yung taste buds ko, medyo hawig sa taste buds ni Chan. Feeling ko, kasi nagkasundo kami dun sa lasa ng pad thai. Yung pad thai na kinain namin sa Leilaw, para siyang tip sa may, yung lagi kong sinasabi na, ay, ang sarap ng pad thai nito. Nagkasundo rin kami dun sa pork belly. So parang feeling ko yung taste buds namin medyo hawig. Kaya nung sinabi niyang masarap dito, masarap nga din siya para sa akin kasi medyo hawig yung ano na. Kasi subjective yung panlasa, di ba? Depende sa tao. Pero feeling ko hawig yung panlasa namin. Kaya feeling ko talaga siya na. Kinonek, feeling ko siya na talaga yung para sa akin. Magkakasundo kami ng pagkain sa food trip. Garlic. Guys, ang sarap din ng garlic. Parang feeling ko okay na yung reaction ko. Pero
walang tapon sa lahat ng trinay ko. Wala talaga akong itatapon, lahat gusto ko. At minsan lang to nangyayari sa aking pagkain, di ba? Na parang lahat ng trinay ko parang sobrang gusto ko. May mga iba na parang so-so lang sa akin. Pero so far itong lahat, giving sa akin lahat, guys. It's giving marks. Punta kayo dito, guys. Indie Market. Indie Market. Medyo malayo lang siya sa Bangkok, mga 1 hour na biyahe siguro or less. Pero isang train lang naman, like MRT lang, wala na kayong transfer. Tapos pagbaba nyo ng MRT, ito na yon. Ang sarap, ang mura, ang sarap. Ang sarap. Natin yung beef. Ito beef, 13 baht to. Ayoko na. Ayoko na talaga. Parang okay na, pero ang ganda ng, ang lambot. Kaya ako sa hirap. Ang lambot, Bill. For 13 baht. Pero sana mas okay kung may sausawan to, no? Lagyan na natin nito. Ay, hindi ko pa ba nabsin? Hindi bagay. Hindi bagay yung sausawan ko. Gets ko na, guys, kung bakit merong chili, may salt, tsaka to. Kasi itong pansit, medyo may konting tamis na siya. So, parang kailangan mo siyang timplahan ng konting anghang, konting asin, tapos itong konting, ano ba to? Hindi ko alam kung ano to, be. Parang suka. Parang suka na hindi suka. Kaya pag hinalo-halo mo siya, the result, ang weird talaga ng pansit kasi medyo matamis. Pero if lagay mo ng mga ganitong lasa, nagko-complement sila eh. Ang sarap, ano ba eh? Or gutom lang ako. Hindi ko alam kung gutom lang ako or ang sarap talaga. Let's try naman the coconut. Para pang pawi sa napakainit na panahon dito sa Bangkok. Okay. Ang coconut hindi matamis yung atake niya na parang super sweet. Ang atake niya parang pure yung, alam mo yung sabaw ng coconut? Parang pure siya. Tapos yun yung ginamit niyang pang shake. Parang buko. Yung nalalasahan ko yung sabaw ng buko. Medyo may natikman lang ako na mas matamis na mga buko shake. Like for example, dun sa may yung malapit na market sa hotel namin. Yun yung favorite ko talaga, yung mango coconut niya. Yun yung the best na natitikman ko. But ito, this is still good. This is still good. Pero meron lang kasi akong standard na parang ayun yung best. Kaya pag may mga natitikman akong iba, parang okay, masarap naman, pero iba pa rin yun. Ayun pa rin yung best ko. Ay, nabusog ako dun sa pag-inom ko ng ano. Busin na natin yung mga natitira natin pagkain, di ba? This one naman, I'm not sure kung ano yung green, guys. Pwedeng paki-explain kung ano yung green. Tapos ito yung parang egg, no? Parang egg to. Halalala, mahulog. Game. Sausaw natin dito. Let's go, sago. Wow. Yung green parang seaweed ba yun? Plus yung texture ng egg. Wow. Ang ganda ng texture. Yung parang hibla. Ang hibla ng green. Plus yung mga egg parang may texture siya na parang pumuputok-putok na konti, no? Plus yung sushi rice. Parang amazing. I love it. And the last one, octopus yata to. Octopus. Let's G.
Mmm. Oh. Oh. Ang laki ng octopus. Ang laki ng octopus. Hindi ko masyadong feel yung parang nafe-feel ko sa yung shape ng octopus sa dila ko. Pero kung mahilig kayo sa octopus, go. Pero sa apat na yun, yung octopus yung least favorite ko. Ito yung mango sticky rice. 3 pisngi ng mangga. Tapos iba-ibang kulay ng sticky rice. May purple. Hindi nyo nakikita. Pakita ko. Purple, may white, and then may green. Ayan, dito. So, 50 baht lang siya dito. Pag sa mga mall, alam ko 150 baht yung mango sticky rice. Meron ding mga 100 baht sa ibang gilid-gilid. Pero dito ang mura, 50 lang. So, yeah. Cheers to the good life. Ang tamis ng mangga talaga. Iba talaga yung mangga dito sa Thailand, guys. Ang tamis talaga ng mangga nila. Ang sarap. Ang tamis talaga ng mangga. Ito ka dito pag sinabing mango sticky rice. Marami talaga yung mangga. Tapos yung sticky rice, parang side dish lang, maliit lang. So hindi ka talaga titipirin sa mangga. Sa atin kasi parang pag ganito mango sticky rice order ka, ang dami ng rice, tapos yung mangga isa lang. Sticky rice with mango. Sa atin, sticky rice with mango. Dito sa kanila, mango with sticky rice. Kasi mangga yung main nilang ingredient. Sa atin, sticky rice. Yung mangga yung side dish. Ganito nangyayari pag kumakain ka ng mango sticky rice sa Thailand. Ubos na yung sticky rice mo pero ang dami yung pang mangga. Kasi yung OA talaga nila maglagay ng mangga. Like, sobrang dami ng mangga. Tapos yung kanin, kakaparanggot lang. And naubos ko na yung sticky rice pero may mangga pa din ako. Wow. Hindi naman ako masyadong gutom, no? Hindi naman ako masyadong gutom. Sakto lang. Grabe yung appetite ko today. Kasi last day ko na eh. So pag last day kasi parang wala na akong limit. Ganun. Pag yung mga ibang araw, medyo nagda-diet-diet ako, kinukuntian ko lang. Pero ngayon last day na, wala na akong limit. So kaya ko talaga, malakas talaga ako kumain kung sasadyain ko. Pero minsan kinokontrol ko lang. Okay guys, punta kayo dito Indie Market. Ang mura at ang sasarap ng mga pagkain. It's giving marbs. Pero originally recommended by Chan. Pero it's giving marbs. Angkinin natin to. Kasi wala naman siyang hashtag eh. Sa akin na lang. It's giving marbs. Thank you. So guys, sabi ni ate, this is the last train na daw. So at least umabot tayo sa last train. It's just 11:04. Kaya siguro nasarhan si Chan dati. Kasi akala namin hanggang 12 yung last train. Pero hindi sa lahat ng station. Sa station na to, ito na yung last train, 11:04. So baka kaya siya nasarang kasi naglumag pa siya ng 11. Huwag pala 11:30 guys. Dapat before 11, dapat nandito na kayo. Tapos na kayo dun sa night market, ha? Para hindi kayo masarhan. The train is already closed, right? Yes. Yeah. Is it closed? Still have one? Thank you so much. Here? Still open? Yes, it's still open. So guys, I think Last one. It's the last one. Yes. I think I went to the wrong way, so I had to go back. Are you from here? Yes, I'm from there. Oh yeah. His English is so good. English is so good. Not that good. Here? Okay. So yun guys, parang sa maling train ako pumasok. Tinanong ko naman kay ate kung saan, sabi ko pupunta ako sa Silom. Pero sa maling train ako sumakay. So buti na lang, meron pa daw last station. Buti na lang may mga mababait na locals kasi nakita nila ako doon na mag-isa tapos hindi ako bumababa. Sabi nila na, this is the last station but hindi ka pa bumababa. That's it, right? Thank you so much for your help. Guys, good thing guys, helpful yung mga locals. Tapos si Kuya, ang galing mag-English si Kuya, no? Medyo pogi-pogi pa yun, no? Medyo hot-hot yung itsura niya. Ang galing niya mag-English.
Tapos buti na lang concerned sila sa akin. Kasi na, ano talaga ako, nalulost ako sa kanila. Sabi ko parang, alam ba't nagsisibabaan na lahat? Tapos lumabas na sila ng train. Tapos ako hindi ako lumalabas. Tapos bumalik si kuya. Sabi niya na, this is the last station. Na parang sinasabi niya na, kailangan mo nang bumaba kasi this is the last station. Sabi ko, ha? Parang hindi pa kasi malayo kanina yung biyahe. Ba't ngayon ba't ang bilis ng biyahe? Hindi pa dito. Sabi niya na, dito na yung last station. Tapos sabi ko, wala, hindi pa to silong. Buti na lang magaling siya mag-English. สถานีอิสรภาพ Next station อิสรภาพ Ayan. Yan yung mamimiss ko dito sa Bangkok. Satani, Satay. Next station, Sarata. lang. And thank you for joining me sa aking trip na to sa night market. Ang haggard to na guys kasi ang dami kong pinagdaanan today. Pasensya na. Nag-big C tayo, nag-chato-chak, tapos dito pa. But yeah, thank you for joining me. And uwi na tayo sa Manila. Kailangan ko umuwi sa Manila guys kasi meron akong mga kailangan sikasuhin. Tsaka lumagpas na ako sa 30 days. For Filipinos kasi you can only stay up to 30 days sa Bangkok na visa free. Pag lumagpas ka na, pwede ka magbayad ng extension para mag-extend ng stay mo. Pero uwi na rin muna ako sa Philippines kasi may mga kailangan akong gawin. But yeah, salamat sa pagsama sa akin dito sa Thailand. Ay, hindi ko makakalimutan yung experience ko dito. Like, wala akong babaguhin sa lahat ng mga nangyari. Like, ang saya at ang ganda ng quality of life ko dito. Kahit hindi ako gumagastos ng sobrang laki kasi mura lang naman din dito. Pero yung quality of life na meron ako, ang ganda talaga. Mas hindi ako nai-stress dito. Kaya feeling ko talaga babalik ulit ako dito. Tapos ganun ulit, matagal ulit. Kasi I really love Thailand. I really love Bangkok. Thank you sa magsama sa akin sa aking living alone here in Bangkok. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!